Alden pa rin sa kalam, si Kath, may foreigner na leading man. Ito yung naibabalita ngayon mga kasembreros. So yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong pinost ni Alden sa kanyang Instagram at Facebook kagabi. So nag-post din siya ng random photos doon sa kanyang pagtulong sa mga taga Bulacan, mga kasembreros, na kung saan ay naghatid sila ng relief goods at pagtulong mga kasembreros. So, Kalumpit Welcome Air Foundation, thank you. NV9, Barangay Iba, OST, Kalumpit, Bulacan. Kulit ng pangalan, no? So, yung McDo, CDO, Super Bake Shop, tapos Frutas, 4, 5. So, 5 yung nagtulong-tulong, no? Kasamang Air Foundation ni Alden, and of course, yung si Alden syempre ay alam kong nag-ambag din dito, no, ng mga tao dito na maitutulong sa mga taga Kalumpit, Bulacan. So medyo malayo, no, kasi ang mga taga Bulacan is kung sa Laguna siya, ang Laguna kasi south so ang Bulacan is north, ang layo ng kanilang binyahe. Pero kung nanggaling naman siya sa Makati o doon sa bagong bahay niya, siguro ay medyo malapit lang, no, yung kanilang binyahe mga kasembreros. So yan talagang nakakatuwa lang. And then ito ang kulit ng tao dito ng ginawa ng isang admin dito. Parang pinagkumpara niya yung pagtulong ni Alden noong 2020. Pareho naka-black siya, no? 2020, 2025, tapos 2026. So, palaging black yung suot ni Alden mga kasembreros. Yung 2020, time po yun ng COVID. Tapos sa 2025, bagyo din po yan. Tapos ngayon nga ay 2026. So, another bagyo or baha, no? Mga kasembreros. So, Alden pa rin, no? Kung kaya ang ating title ay Alden pa rin sa kalam, mga kasembreros. So, talagang hindi nagbabago ang ugali ni Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos may pinost din dito na ibang video naman ito mga kasembreros. Frutas ang nagpost nito sa kanilang Facebook page mga kasembreros nung kanilang pagtulong kahapon sa Kalumpit, Bulacan, no, mga kasembreros. So yun, ito po ay sariling kopya ng Frutas, mga kasembreros. So parang bumalik sa pagkabata yung itsura ni Alden dito, yung katawan niya, naging slim siya ulit, no? Tapos of course yung kanyang mukha ay parang lalong bumabata, mga kasembreros. Tapos si Ren Padora naman, ay pinost din siya kahapon dito ng kanilang pictures ni Phenomenal Box Office Cinema King. If I'm not mistaken, ito pa yung time na nasa video, no, si Alden. So 16 hours ago, Ren Padora, no. Tapos Asia's Multimedia Star yung kanyang caption dito. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung time nga niya, no, na nasa dito sa video si Alden, yung time na ito mga kasembreros. Tapos yun, isa sa mga major items natin, si Kath ay parang balita nila mga kasembreros, no. So it's parang teleserye talaga siya, no, mga kasembreros. Tapos yung partner siya na ipoproduce ng isang Asian country. So hindi siya Pilipinas, pero parang ang producers nito ay ABS-CBN at saka yung ibang bansa, no, na pero Asian country siya mga kasembreros. So ang iniisip nila dito na ipa-partner nila ay si Lee Min Ho, mga kasembreros. So ito po ay si Direk, nagsabi rin siya dito na parang yun nga, no, karangalan din po ng ating bansa na ipa-partner siya sa ibang lahi, mga kasembreros. Tapos ipa-produce ng dito ng ibang bansa, mga kasembreros. So
Yon. Mamaya play natin itong mga kasombreros, no? Para mapakinggan nyo rin po ng personal. So, may mga may mga teasers na rin at saka ibang admins na nagpo-post mga kasombreros. So, Asia Superstar, tulad dito si Mida Basilio, nag-post din siya ng picture ni na Kath and ni Lee Min Ho, mga kasombreros. So, wala pa namang confirmation, but definitely kung sino man ang mapupusuan, no, at saka mapaplanuhan ng ABS-CBN, pero hoping and praying pa rin tayo na Alden Richards, no, kasi nga alam natin na walang kapantay ang kanilang tambalan. Yung chemistry at ang tandem nila ay talagang patok na patok, hindi lamang sa mga Pinoy dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo, mga kasombreros. So yun po, no, talagang we are rooting for Kath then again, mga kasos. Tapos ito, ang kulit nito, yung Lion Here TV ay na-feature din sina Alden at saka si Nadine. Yung pag-post nga ni Alden sa kanyang bisikleta na nag-reply or nag-comment si Nadine na loko mo kami, may caption pa din eh. Parang gano'n. Sabi dito ng Lion Here TV 22 hours ago, Nadine Lustre nag-iwan ng comment sa post ni Alden Richards. Aga pansin ang interaction. Aga pansin ang interaction ni Nadine Lustre at Alden Richards sa social media matapos mag-iwan ng komento si Nadine sa Instagram post ni Alden. Loko mo kami, bakit may caption pa rin? Komento ni Nadine sa post na umani naman ng maraming reactions at replies mula sa netizens. Dahil dito, napansin ng fans ang casual na palitan ng komento ng dalawang kapamilya at kapuso stars na agad naging usap-usapan online. So, 197 reactions ito, mga kasus. Tapos, may dinrap din pala na dalawang pictures dito sa episodes, no, kagabi ng Love Siargao, mga kasombreros. So, actually, maraming pictures na ito, pero yung aking pinili ay kay Alden lang, no? Mga kasombreros. So, yung isa dito na picture ay yung parang nag-offer kay Nadine or kay Cara ng 10 million para dun sa hindi pagtuloy ng project, no? Dun sa may bakawan niya, mga kasombreros. Tapos yung kay Nadine naman, at saka kay Alden, no? So, dalang pictures lang ito, mga kasombreros. So, pero yun, ito po ay na-post ng view rin po, no? Tapos, si Kath naman, may pictures dito na random photos ni na Doc Ivy at saka ni Kath at saka ni Team Yap, no? Sa event nila doon sa may All Therapy Prime, mga kasombreros. So, ito ay parang late post, no, na ginawa ng or pinost ng isang admin, mga kasombreros. So definitely dito napakaganda ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. Tapos ito 1 hour ago, ang kulit nito. Kath at Nadine magsasama sa isang pelikula. Kath din, bakit di nalang gawing Kath din? So, post ito 1 hour ago ni Girly Zel Shin Osni. So, tama, no? Kasi kung magkakaroon ng project na naman si Nadine at saka si Kath, so magiging Kath din. So, magiging parang Kath din na rin siya, mga kasombreros, no? Definitely ay nakakatuwa lang at pero hindi pa naman sure kung sila po ay magkakaroon ng bagong project together. The President and the Asia's Multimedia Star. So may caption pala ang View Philippines, doon sa may pictures kanina na i-flash ko. Sabi dito ng View Philippines 4 hours ago, just a little sneak peek before things unfold. What do you think is happening in this series? Find out when episode 18 of Love Siargao airs at 6 p.m. today on View. So kagabi po ito, or kahapon, pinost mga kasombreros ng View Philippines. So definitely ay yung mga ibang yung mga ibang mga dito, mga maaring video clips ay sa next na natin ito ay may isasama, mga kasombreros. So talagang ito another issue na naman ito. Hindi, actually hindi siya another issue. Pinost ito 5 hours ago.
ng Glitz PH, no? So ito ay yung dati pa nilang issue about gender identity ni Alden. Sa tingin nyo, BADING, fine. Pag ganong mga rumors, wala na bang iba? So, ito kasi ay interview pa ni Alden, tagal na neto. Ito pa interview niya kay Miss Tony Gonzaga, no? Pero sobrang tagal na ng video na ito. Pinost lang kagabi ng Glitz PH, no? Parang siguro sa mga throwback mga customers na sobrang medyo matagal na nga siya, mga kasambreros. So, kurayaan na natin, no? Yung mga gantong mga bashers ay wala na magawa sa buhay. So, wala na bang iba? So, parang lumang-luma na, no? Parang nire-recycle na lang parati, mga kasambreros, yung mga issue na ganito. So, kumbaga pa parang sa Mr. Alden, hindi na ba kayo nagsasawa sa ganyang sa ganyang issue kasi sobrang tagal na nga, no, mga kasambreros. Tapos, yun, no, yung Code Gray, inaabangan natin kung kailan ang kanyang air, mga kasambreros, na or pag-e-air. Kasi talagang ngayon ay puspusan din ang kanilang taping in all, mga kasambreros. So, pero abang tayo, no, sa mga susunod na kaganapan or update nila sa dito sa Code Gray, mga kasambreros. And then may pinost pa si Alden dito, no, isang puppy or isang aso, mga kasambreros. Alam natin naman na dog lover, no, si Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos yung niya dito is parang yung brown and white na kulay or anong aso. Sobrang kulit nito, mga kasambreros. Your Jack Russell every 30 seconds. So ang dami niyang ang daming ganap, mga kasambreros, no. Nitong Jack Russell every 30 seconds. So parang yung lahat ng ginagawa niya. Tapos may voice over na sobrang kulit. So basta watching TV, sobrang kulit ng kanyang voice over, mga kasambreros. So pero ito po parang ni-repost lang ni Alden from other posts, mga kasambreros. So sobrang kulit lang, no, ng aso na ito, mga kasambreros. So yun po. Actually, that ends our Kathleen items. I-replay ko po itong mga videos na pwede natin ma-play, mga kasambreros. And then pakinggan natin, of course, ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po, sa bawat isa. May balita pa nga na magte-teleserye rin si Catherine sa isang Asian country na co-produce ng ABS-CBN Philippines at itong bansang Asian country na ito na mag-produce para itambal naman si Catherine sa isang sikat na Asian actor. Diba? Karangalan din natin yon bilang mga Pilipinong nagmamahal sa Philippine showbiz industry. Diba? Wag na natin maliitin yung nararating ngayon ni Catherine. Dapat proud din tayo na merong Catherine Bernardo na tinatawag na Asian superstar na hindi dapat ikumpara o itapat sa nag-iisang superstar ng Philippine showbiz na si Miss Nora Honor. Yun, may sariling path si Catherine. Isang magandang bata, magandang dalaga, magandang aktres, mahusay na aktres. Dapat masuportahan. Kailangan natin ang Word of God na ito, mga kasambreros. So sobrang ganda nito. Sana pa ipatapusin natin. Ang title po ay Lagpas pa sa ating isipan. Bakit kaya, no? Philippians chapter 4 verse 7, the peace of God is much greater than the human mind can understand. This peace will keep your hearts and minds through Christ Jesus. Napakaganda at napakalalim nito, mga kasambreros. Worth meditating, worth studying, and worth living, worth thanking, mga kasambreros, for itong ating verse, no, sa Philippians chapter 4 verse 7. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Book of Philippians, no, ito po ay sinulat ni Apostol Pablo. According sa mga Bible scholars, this is the happiest and the most joyful book. And it's irony. Kumbaga pa paradox ito, mga kasambreros, na
kabaliktaran kasi ang Philippians, sinusulat ito ni Apostol Pablo habang nasa kulungan siya, and then he was in chains, no? Nakaposa siya mga kasi he was deprived of liberty. Wala siyang kalayaan because no, alam natin yung kwento ng hinuli siya mga customers because he was sharing the gospel which the government of Rome ay against, no? Akala nila ay he was introducing another god or another deity, mga kasombreros. So, pero hindi siya ganoon, mga kasombreros. But that was part of God's plan na pinapakita niya sa buhay ni Apostol Pablo na ang joy, ang peace, ang love, ang patience, ang kindness, ang good characters ng tao in general ay hindi dapat nakadepende sa situation niya or sa bad circumstance. For example, kapag hirap ka, wala kang pera, hindi yun rason para magnakaw. Hindi yun rason para manlinlang ng tao, para mang-scam, and so on, or para magsugal, no? Ganoon, mga kasombrero. So, kunwari, nasaktan ka dahil iniwan ka. So, hindi yun rason para patayin mo yung taong nang iwan sa'yo. Na parang ganoon siya, mga kasombreros. It's not guarantee na gawan mo ng masama or gawin mo yung bagay na ito, no? Kasi nga ginawan ka na. Parang ganoon ang gustong sabihin ng Diyos sa atin dito na yung temptations, yung tests ng buhay natin must not define yung actions or beliefs natin. So, dapat nakaangkla yung ating paniwala sa kay Lord Jesus Christ, sa kanyang salita, sa ating relationship sa kanya, mga kasombreros. So, kapag ang tao ay may matibay na prinsipyo, may matibay na paniniwala sa Diyos, mga kasombreros, ay hindi niya gagawin ang mga bagay na alam niyang ikakasama at magdudulot ng kasalanan, mga kasombreros. So, ganun kasi ang ng tao, no? Kung baga pa, ginawa ko na masama, so gagawin ko na masama. No, parang ganun siya. So, dito, hindi ibig sabihin na kunwari, may problema tayo, ay lalayo tayo sa Diyos. Hindi yun guarantee na pag may problema tayo, ay sisisihin natin ng Diyos. O, ikaw kasi ganito, ganyan, ikaw kasi ganito. So, hindi po siya ganoon, mga kaso. So, ito yung gusto niyo pakita ni Lord, mga kaso, sa buhay ni Apostol Pablo na yung kanyang joy, yung kanyang faith ay hindi nakaangkla o nakabase sa bad circumstances na na-experience ni Apostle Paul, mga kasombreros, while he was deprived of liberty sa kulungan, no, sa Philippi, mga kasombreros. So, kung di ay na-mention niya dito yung kapayapaan pa, mga kasombreros, no, kapayapaan na ngayon talaga ay kailangan natin sa ating society, sa ating tahanan, kasi yung ating gobyerno magulo, yung ating paligid magulo, yung ating kapitbahay maingay. Yung mga kapitbahay baka yung pala videoke, no, mga kasombreros, kahit na madaling araw na ay nagbibidyo. Okay, so wag naman sanang ganun, no? We have to para maging sympathetic tayo at empathetic na kung ako ba mag-videoke ng buong magdamag, hindi ba ako disturbo sa aking paligid? Parang ganun ba, no? O hindi ba ako kung sila ba mag-videoke, kung ako ba mag-videoke, so ano yung magiging benefit at saka damage na maidudulot nito, no? Kunwari, mga bata pa sa paligid, no? Hindi sila makatulog na maayos and so on. So parang gano'n, it's just one simple situation or a real situation na talaga na-experience ng ilan sa ating paligid, mga customers. Kasi yung videoke talagang part na ng Pilipino, no? Part na ng buhay ng Pilipino ang videoke, mga kasombrero. So pag may handaan, pag may okasyon, talagang videoke ang isa sa mga ginagawa ng mga tao. So Philippians chapter 4 verse 7 speaks directly to us about the transformative peace that comes from God. So understanding this verse can bring comfort and confidence to our hearts and lives or amid life's difficulty. So lagpas pa sa ating isipan. Ito po, mga kasombrero, sabi kasi dito ni Apostol Pablo, much greater than the human mind can understand. So ibig sabihin, hindi ito pa yung level ng kapayapaang dulot ni Lord, mga kasombrero, dito sa atin at sa ating mga isipan ay lagpas, no? Hindi siya yung kasi kapag hinalat natin yung peace sa mundong ito, hindi siya lasting. No, kumbaga pa short-lived, mga kasembreros. So, for example, gusto mo ng kapayapaan, pupunta ka sa beach, sa Boracay, for example, tapos doon ka ng mga 5 days. Pag-uwi mo, ganun pa rin. So, yung relationship kasi dapat ang unang, kung kunwari may alitan sa bahay ninyo, parang parati na nag-aaway, parang usual na, simula bata ka, hanggang sa ngayon nag-aaway pa rin sila. So, may something wrong, mga kasembreros, so dapat baguhin at i-change, mga kasembreros, no? And ang pinakasolusyon dito kapag relationship ang problema
ay dapat talaga maghari ang pag-ibig. So without God in the middle of a family, ay talagang magulo mga kasambreros, naghahari ang yabang, ang pride, ang inggit, ang away mga kasambreros at kaguluhan. No, yun po yun talaga. Pag hindi naghahari kasi ang Diyos, hindi maghahari ang pag-ibig because ang Diyos ay pag-ibig, no? God is love mga kasambreros. At kasabay ng love na yan ay ang peace, ang joy, ang harmony, ang pagkakasunduan, ang care, ang concern, ang patience, ang forgiveness, no? Ang pagpapatawad sa bawat isa. So sunod-sunod niyan mga kasambreros, kapag may love sa loob ng tahanan, ang Diyos po natin ay sanga-sanga, no? Kapag ang love maghahari, kapag ang Diyos ay maghahari sa loob ng tahanan, maghahari at susunod dyan ang pag-uunawaan sa bawat isa, pag-aarugaan kapag may sakit, no? Kapag tayo po ay may magpapakumbaba sa bawat isa. So ano ba, kung may pagkakamali, sorry, maghihingi ng patawad, no? Ganun mga kasunod, ganun kasimple, no? Hindi yung may kasalanan na nga, so parang takot pa na humingi ng sorry or humingi ng pasensya. So doon nagsisimula minsan ang gulo, no? Mas maganda na inaako na lang natin yung ating kasalanan mga kasambreros, para mag-develop yung good relationship, no, sa loob ng tahanan. Mga kasambreros, the peace of God is described as something beyond our understanding. This suggests a kind of peace that is not based on our circumstances, but rather on a profound trust in God. So kagaya naman siya natin kanina, hindi siya nakadepende. Kasi kung si Apostle Paul nakadepende sa kanyang circumstance, may handa ngayon, may handaan, may birthday, so masaya ako ngayon. So bukas, may ganito na naman, so malungkot na naman ako. So parang ganun ba ng mga kasos may problema. So yes, natural lang naman sa atin siguro na alam mo yon na malungkot saglit, pero hindi tayo mananatiling ganoon mga kasambreros. We have that coping mechanism, or meron kasi ito pag-asa, diba? If we have Lord Jesus Christ sa ating buhay, definitely nakaka-bounce back tayo, nagiging resilient tayo mga kasambreros, no? Kagaya ng ginagamit na term sa society natin na sa social media, nagiging resilient tayo, para tayong spring na madaling nakaka-akon, no? Kapag tayo may problema, kapag meron tayong relationship sa Diyos. Sa mga tao na walang relationship sa Diyos at walang close na relationship sa Kanya, ay mali yung actions nila mga kasama na gagawin kapag may problema sila. So natural lang naman siguro na malungkot tayo, no, sa saglit mga kasus, but not always na nagiging pagagalitan natin yung tao sa paligid natin kasi ganito ganyan. So hindi po ganun. We often seek peace in various forms through relationships, material possessions, or achievements. So ito yung ginagawa ng iba. Yung peace nila ay hinahanap nila sa relationships, maganda naman yon. Material possessions, maganda naman yon. In achievements. Pero kapag dito na nakafocus mga kasambreros, ay hindi po siya lasting. So however, these can be fleeting, no? Kagaya nga sinabi natin, fleeting, temporary po ang ibig sabihin ng fleeting. And often lead to more anxiety rather than true peace. In this verse, Paul reassures us that God offers a different kind of peace, one that guards our hearts and minds. It is through our relationship with Jesus. No, kapag wala tayong relationship pa kay Lord, ay dapat na magkaroon na tayo mga customers, that we find peace or this peace as we deepen our relationship with Him or kay God through prayer, no, manalangin, worship, and reading Scripture. Pagbasa ng Biblia mga kasambreros, we begin to experience this peace that is promised to us. So pangako ito pala mga kasambreros, no? Yung kapayapaan na sinasabi dito ni Apostol Pablo ay pangako sa atin. So parang ano lang yan parang pagkain sa harapan mo. So it's up to you kung kakain ka, kung ino-offer naman sa at binibigay sa ng libre, nasa atin na yun mga kasambreros. So kung ayaw mo naman kumain, nasa sayo din yon. So parang ganun siya, yung peace na ino-offer din ng Diyos ay ma-achieve natin to, kaya ng sinabi natin kanina, sabi ni Lord na sa panalangin at saka sa pagbabasa ng kanyang salita, no, mga kasambreros, sa worship at saka paggawa ng kanyang kalooban. So doon po natin makakain or makiklaim yung promise na ito mga kasambreros. So sa final thought natin, finally we'll learn the importance of trusting in God's control over our lives. Life can be unpredictable, but knowing that God has a plan can provide comfort amidst uncertainty. We must remember that His ways and thoughts are higher than ours. So parati nating tatandaan, kung gaanong mataas ang langit kaysa sa mundong ito, sa earth, ay ganun din po mga kasambreros ang Diyos kaysa sa tao.
So this truth allows us to rest assured that even if challenges arise, God is still sovereign and still cares for us. So ganun siya mga kasombreros. Walang tiwala, 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 no? Ako, marami kami problema. Tiwala lang sa Panginoon. Lahat tayo may problema, mga kasombreros. Even a child has a problem, mga kasombreros, no? Pero sila, kailangan of course ng guidance sa atin. Pero tayo na mga malalaki na of course, ay trust na magtiwala sa Panginoon. Yun yung sekreto. Maging busy sa Biblia, maging busy sa paggawa ng kanyang kalooban, sa panalangin talaga mga kasombreros. So, huwag nating hayaan na matapos ang araw na wala tayong panalangin or prayer time sa ating Ama na nasa langit. Alright, sila sa ating Word of God, ha? No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and of course, no, kapayapaang mas mataas pa sa ating isipan na nagmula sa ating Diyos sa langit. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasombreros, and paalam po. I love you all.